Sara ngayo, Camila. Kasabay ng kanyang pag-amin kay Camila ay ang unti-unting pagtatagpo ng kanilang mga labi. Marahan na lamang napapikit si Camila at ngumuso ng bahagya upang salubungin ang mainit nitong halik na matagal na niyang pinanabikan. Lagi kasing nauudlot ang kanilang halik na tila ba ayaw ng tadhanang maglapat ang kanilang mga labi. Sa kabilang banda naman ay hindi na maipinta ang mukha ni Amir habang nakatingin sa katabi niyang babae sa bus na nakapikit nga't mahimbing na natutulog. Ngunit para namang patong nakanguso habang kapit na kapit sa kanyang braso. Kasalukuyan siyang nasa bus para bumiyahe pabalik ng probinsya kung saan siya ipinanganak at nagkaisip. Galing pa siyang Manila at bumiyahe lamang siya pabalik ng probinsya para sa kasal ng kanyang matalik na kaibigan na si Grace, na gaganapin sa susunod na linggo. Ang bride ang matalik niyang kaibigan, pero dahil naging malapit na rin naman siya sa groom, ay siya ang ginawang best man nito, habang ang kapatid naman ng groom ang maid of honor nila. May kotse naman sana siya, ngunit napilitan siyang mag-commute dahil itinakas ng magaling niyang kapatid ang kotse niya. Ilang oras na silang nasa biyahe at mula nang umandar ang bus na kanilang sinasakyan ay tulog na ang kanyang katabi habang nakahilig pa sa kanyang balikat. Noong una ay isinisiksik lang nito ang muka sa kanyang leeg na animoy inaamoy-amoy pa siya habang mahigpit na nakayakap sa kanyang kanang braso. Ngunit ngayon ay ngumunguso na ito at inilalapit pa sa mukha niya ang mukha nito. Hindi niya rin naman ito magawang ilayo sa kanya dahil napansin niya kanina ang pagod sa mukha nito. Hindi niya rin naman maatim na ilipat ang pagkakasandal ng ulo nito sa bintana dahil baka mauntog pa ito roon. Kaya hinayaan na lamang niya ito hanggang sa maramdaman niya ang pamamasa ng kanyang damit sa may bandang balikat niya na muli niyang ikinalingon dito. What the? Pinigilan niya ang sariling mapamura nang makita niya kung paanong tumulo ang laway ng kanyang katabi mula sa bibig nito. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makitang pinunas iyon ng babae. Ngunit, ganoon na lamang ang gulat niya nang ipunas nito sa kanyang trouser ang kamay nitong ginamit nitong pamunas ng laway nito. Saka walang ano-ano'y, bumalik ito sa kangunguso nito. Dala ng gulat ay hindi nagawang makapagsalita ni Amir at napatitig na lamang siya sa katabi habang ramdam na niya ang pangangawit ng kanyang balikat na bahagyang nabasa dahil sa panis na laway ng tulog mantika niyang katabi. Sa mga bababa dyan sa susunod na terminal, malapit na tayo! Anunsyo ng konduktor ng bus na umagaw ng atensyon ni Amir. Ibinaling niya ang tingin niya sa bintana ng bus at doon lamang niya napagtantong malapit na siya sa kanyang destinasyon. Mga ilang minuto na lang ang bibilangin. Kaya naman ay naisipan niyang alisin na ang pagkakadikit sa kanya ng kanyang katabi na nagmukha ng tarsier na nakakapit sa sanga ng puno sa higpit ng hawak nito sa braso niya. Kailangan kasi niyang mag-unat bago pa makarating sa terminal dahil kanina pa talaga nangangawit ang balikat niya. Masakit din ang ibang parte ng kanyang katawan dahil limitado lang ang kanyang naging galaw buong biyahe dahil sa katabi niyang hindi niya malaman kung tao ba na may lahing unggoy o unggoy na may lahing tao. Kaya ganoon na lang kung kumapit at yumakap sa kanya. Gamit ang kanyang malayang kamay ay maingat na hinawakan ni Amir ang kamay ng babaeng nakakapit sa kanyang kanang braso at sinubukan niya iyong kalasin sa pagkakahawak sa kanya. Una niyang hinawakan ang kanang kamay nito, saka maingat niya iyong tinanggal sa pagkakahawak sa kanya. Nang malaya niya itong maalis sa kanyang braso, ay marahan niya itong ipinatong sa kanang hita ng babae. Isinunod naman niya ang kaliwang kamay nito. Ngunit, saktong pagpatong niya ng kamay nito sa kaliwang hita nito, ay ang siya namang pagmulat ng babae. Hindi na niya nagawang bawiin ang kamay niya mula sa pagkakahawak niya sa kaliwang kamay nitong kasalukuyan ang nakapatong sa kaliwang hita nito. Dahil sa pagkabigla niya nang magkatitigan sila ng katabi niya,
na halatang bagong gising dahil mapupungay pa ang mga mata nito. Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Camilla nang magising siya at mukha ng kanyang katabi ang kanyang nabungaran na tila gulat pang nakatingin sa kanya. Nang hindi ito sumagot, ay wala sa sariling bumaba ang tingin niya sa kanyang hita, kung saan nakita niyang hawak na ng kanyang katabi ang kanyang kaliwang kamay na nakapatong sa kanyang hita. At tila umakyat lahat ng dugo niya sa kanyang ulo nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. "Bastos!" Galit niyang sigaw saka malakas na sinampal sa kaliwang pisngi ang lalaki gamit ang kanyang kanang kamay. Halos lahat ng pasahero ng bus ay napalingon sa gawin nila dahil sa lakas ng sigaw niya. Ngunit hindi na niya iyon alintana dahil mas inuna pa niyang tabigin ang kamay ng lalaking nakahawak sa kaliwang kamay niya. Saka madrama niyang niyakap ang kanyang sarili. "Anong ginawa mo sa akin? Don't tell me! Sinamantala mo ang kahinaan ko!" Mangiyak-ngiyak na tanong ni Camilla. Hindi maipinta ang mukha ng lalaki nang salubungin nito ang nanghuhusga niyang tingin habang hinahaplos-haplos pa nito ang kaliwang pisngi nitong bahagya ng namumula. Miss, calm down, okay? Wala akong ginawa sa'yo. "Wala? Bakit hawak mo ang kamay ko nang magising ako?" Tanong ni Camilla bago pa man matapos sa pagsasalita ang kausap. Look, hindi ko hawak ang kamay mo dahil gusto kitang hawakan. Hawak ko ang kamay mo kanina dahil inalis ko lang naman ito sa pagkakakapit mo sa braso ko. Kalmadong paliwanag ng binata sa kabila na sumasakit niyang pisngi dahil sa sampal na kanyang natamo. Pwede mo naman akong gisingin para kusa akong lumayo sa'yo." "Wait! Hindi pala pwede. Dahil mapuputol ang panaginip ko na kasing ganda ko." Seryosong turan ni Camilla na ikinabilog ng mata ng kausap. Seriously, miss? Mas iintindihin mo pa talaga ang panaginip mong naudlot? Kesa sa akin na sinampal mo na lang bigla? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Tss, gawa pa yata sa bakal yung kamay mo. Parang matatanggal ulo ko sa sampal mo eh. Reklamo nito na ikinapamewang ni Camilla. "Excuse me? Mahina pa nga yung pagkakasampal ko sa'yo." Depensa ni Camilla. Mahina? Halos tumabingi na yung mukha ko. Puno ng sarkasmong tugon ng binata. Kasalanan mo rin naman. Kung hindi mo sana pinutol ang panaginip ko, di sana naghalika na kami ng opa ko. I mean, kung hindi mo sana ako inistorbo sa pagtulog, di sana hindi kita nasampal. Pagtataray ni Camilla sa halip na humingi ng paumanhin sa binata. Kung hindi kita inistorbo, baka inalikan mo na ako. Nakangising sambit ni Amir na hindi na naitago pa ang nangaasar na ngiti sa kanyang mga labi nang madulas ang kausap sa laman ng panaginip nito na siya palang dahilan ng pagmuso nito na parang pato habang natutulog. "Hoy! Feeling ah!" Mas lalo pang humisi si Amir dahil sa pagiging defensive ng kausap. Halos ingudgod mo lang naman sa akin ang nguso mo habang tulog. Agad na namula ang pisngi ni Camilla nang marinig ang sinabi ng binata. "Alam mo, imbento ka. Pwede ka nang maging writer." Wika niya sa kabila ng namumulang ang pisngi dala ng pagkapahiya niya. Natitiyak niya kasing pwede nang sabitan ng hanger ang labi niya sa kakanguso niya habang tulog. Hindi ako nag-iimbento. Tumulo pa nga laway mo habang natutulog. Eto, amoyin mo para maniwala ka. Basta na lamang inilapit ni Amir ang sarili niya sa dalaga at ipinaamoy niya rito ang bandang balikat niya. Mas lalo namang namula ang pisngi ni Camilla nang maamoy nga niya ang suot ng binata na amoy panis na laway na dahil sa kagagawan niya. Ngunit sa halip na aminin ang kagagahang pinaggagawa niya, ay nag-angat siya ng tingin at pinagtaasan ng kilay ang kaharap. "May choice kang itulak ako palayo o gisingin ako. Pero hindi mo ginawa. So kasalanan mo. At kasalanan mo rin kung bakit naudlot na naman ang panaginip ko. Kaya deserve mong mag-amoy laway." Mataray niyang saad dito. At sakto namang tumigil na ang bus sa kanyang destinasyon. Kaya dali-dali siyang tumayo. "Goodbye!" Aniya, sabay walkout niya na para bang wala siyang ginawa. "Nakakahiya ka, Camilla. Dapat talaga sa'yo itinatali kapag tulog." Sermon niya sa sarili habang pababa ng bus. Ang pagiging tulog mantika niya kasi ang madalas niyang sakit sa ulo. Kaya nga mas pinili niyang mag-commute
kesa gamitin ang kotse niya. Dahil antukin talaga siya kapag ganitong bumabiyahe siya ng malayo. Gawa ng medyo may karamihan ang dala ni Camila na bagahe dahil sa mga bitbit niyang pasalubong para sa kanyang mga kamag-anak at sa kanyang mga magulang na hindi pa niya napapatayuan ng bahay sa Manila, ay nanatiling nakatigil ang bus sa terminal para isa-isang maibaba ng konduktor ang mga gamit niya mula sa lagayan ng mga bagahe. Habang tutok na tutok si Camila sa ibinababang mga gamit para tiyaking walang magkukulang sa bitbit niya, ay agad nagsalubong ang kanyang kilay nang makitang may ibinabang isang itim na maleta ang konduktor na hindi niya pag-aari. Bago nito isara ang compartment ng bus. "Kuya, hindi po akin yung itim na maleta," aniya sa konduktor. That's mine. Sambit ng isang barito ng boses mula sa kanyang likuran na ikinalingon niya rito. "Ikaw?" Gulat niyang tanong nang bumungad sa kanya ang lalaking nakatabi niya sa bus. Yeah, it's me. Surprised? Nakangising tugon ni Amir, saka maingat niyang hinila ang kanyang maleta para mailagay ito sa gilid niya. "Dito rin ang punta mo?" Tanong ni Camila na hindi pa rin maprosesong pareho lang pala sila ng bababaan ng binata. Akala pa naman niya ay lusot na siya rito, pero hindi pa pala. Obvious ba? Bababa ba ako kung hindi? Pamimiloso po ni Amir, saka namulsa at tinanaw ang malawak na kalsada habang hawak niya sa kanyang kanang kamay ang nag-iisa niyang maleta na naglalaman ng mga damit niya at personal na pangangailangan. Sa halip na makipagsagutan pa sa lalaking sumira ng panaginip niya, ay inis itong tinalikuran ni Camila at lumapit siya sa mga nakahilerang upuan sa gilid upang doon maupo habang hinihintay ang sundo niya. Iniwan na lamang niya ang mga gamit niya sa kung saan ito inilapag ng konduktor kanina. Ilang minuto pa ang layo ng bahay nila sa terminal. Nasa looban na kasi ang bahay nila at hindi na dumadaan roon ang mga bus o pampublikong sasakyan kahit pa malawak naman ang kalsada. Halos mga palayan lang naman kasi ang naroon at sila-sila lang ding magkakamag-anak ang naninirahan doon dahil mas pinipili ng ibang tumira sa sentro. Inabala na lamang ni Camila ang sarili niya sa pag-check ng mga notification at mga mensaheng natanggap niya sa kanyang social media. Samantalang si Amir naman ay agad na humigpit ang hawak sa kanyang maleta nang matanaw na niya ang sundo niya. Lulan ng isang kotse ang kaibigan niyang si Grace at ang mapapangasawa nitong si Khalil. Malayo pa lang ay may malawak ng ngiting nakapinta sa mga labi ni Grace habang kumakaway sa kanya. "Amir! It's so nice to see you! At tagal nating hindi nakita!" Masayang salubong ni Grace sa kanya pagkababa nito ng kotse na tumigil sa mismong tapat niya. Kasalukuyan itong nakayakap sa kanya na hindi rin naman nagtagal dahil sunod na lumapit at bumati sa kanya ang fiancé nito na nakipagkamay pa sa kanya. Masaya ako na paunlakan mo ang imbitasyon namin. Nagtatampo na kasi itong si Grace. Hindi ka na raw umuwi o dumalaw man lang magmula nung lumuwas kayo ng Manila para doon na tumira. Saad ni Khalil na may sinserong ngiting nakaguhit sa mga labi. Kahit kasi madalas niyang pagselosan si Amir, ay hindi pa rin niya magawang sumuma ang loob niya rito. Dahil alam niyang ito ang naging karamay at tagapagtanggol ni Grace noong kabataan nila, nang palagi itong binubuli dahil sa pagiging introvert nito. Madalas kasing pagkamalang pipi noon si Grace dahil bihira ito kung magsalita, lalo na kung hindi niya kilala ang kaharap. Siyempre, matitis ko ba namang hindi makita ang kasal niyo? Tugon lamang ni Amir. "Teka, sa'yo ba ang mga bagahe na yan? Para ka namang naglayas?" Tanong ni Grace na nakapako na ang tingin sa mga bagahe sa bandang gilid niya, na basta na lang iniwan doon ng may-ari na abala na sa pagsiselfone sa gilid. Di akin yan. Ayun yung may-ari oh. Tugon ni Amir na ininguso pa ang tinutukoy niya na walang iba kundi si Camila, na sakto namang nag-angat ng kanyang tingin. Camila? Walang sariling sambit ni Khalil. "Kuya!" Masiglang sigaw ni Camila, saka patakpong lumapit kay Khalil at sinalubong ito na mahigpit na yakap. Ngunit agad din siyang lumayo rito upang yakapin din ang fiancé nito.
Ate Grace! Namiss kita! Kunot noong nagpalipat-lipat ang tingin ni Amir sa 3 taong nasa harapan niya hanggang sa mag-sink in sa kanya ang tagpong kanyang nasaksihan. Wait, she's your sister? Gulat na tanong ni Amir na nakaturo pa kay Camilla ang hintuturo. Agad namang napahiwalay sa yakapan nila ni Grace si Camilla sa kanyang narinig. Saka binigyan ng nagkukuluhang tingin ang Kuya Khalil niya. Wait, magkakilala kayo? Siya si Amir. Yung sinasabi ko sa yung best man ko na matalik na kaibigan ni Grace. Sagot ng kuya niya na ikinalaglag ng panga niya. Pero kayo, paano kayo nagkakilala? Pagbabalik ng kuya niya ng tanong sa kanya. Nang makita ni Camilla sa gilid ng mata niya ang tangkang pagsagot ni Amir sa kuya niya, ay dali-dali niyang tinakpan ang bibig nito gamit ang kanang kamay niya at pinandilatan niya ito ng mata saka pabulong na kinausap. Sige, subukan mong ibukay ang bibig mo at tinitiyak ko sa iyong tatabingin na yung mukha mo. Banta niya rito na ibinulong lamang niya sa tenga nito. Saka siya muling humarap sa kuya niya. Mahabang kwento kuya. Sa ngayon gusto ko nang umuwi at magpahinga. Sagot na lamang ni Camilla, saka basta na lang hinila si Amir at nauna na silang pumasok ng kotse. Hinayaan na lamang ni Camilla na ang kuya na lang niya ang magbuhat ng mga gamit niya papasok ng kotse. Ang kuya niya ang nag-drive, habang nasa passenger seat naman ang fiancé nito. Magkatabi naman sila ni Amir sa backseat at buong biyahe ay wala silang ibang ginawa kundi magbardagulan gamit ang tingin. Pinandidilatan niya ito ng mata para balaang huwag itong magsalita patungkol sa mga kagagahang pinaggagagawa niya sa bus. Habang ngiti lang naman ang itinutugon nito at pinaniningkitan siya ng mga mata. Andito na tayo. Anunsyo ng kuya niya pagkaparada nito ng sasakyan sa tapat ng bahay nila. Muli pa niyang pinandilatan si Amir bago siya bumaba ng sasakyan. Ngunit ganoon na lamang ang pagsalubong ng kilay niya nang bumaba rin ito ng kotse, bitbit ang maleta nito. Teka, bakit bumaba ka na? Hindi ka ba iatid ni kuya sa kung saang lupalop ka man tutuloy? Takang tanong ni Camilla. Dito siya tutuloy sa atin. Di pwede kina Grace dahil baka mabalatan ko siya ng buhay. Ang kuya niya ang sumagot na ikinalaglag ng panga niya. No way! Dismayadong sambit ni Camilla, nabagsak na ang mga balikat at parang pinagsakluban ng langit at lupa sa kanyang nalaman. Bagsak ang balikat ni Camilla hanggang sa maghapunan sila. Ni hindi na niya nagawang makipagkwentuhan sa mga magulang niya. Nalubhang ikinabahala ng mama niya. Kaya naman, pinuntahan pa siya nito sa kanyang silid nang patulog na siya sa pag-aakalang may problema siya sa trabaho bilang fashion designer o sa buhay niya sa Manila mag-isa. Ipinaliwanag naman agad niya rito na wala itong kailangang ipag-alala dahil ayos lang naman siya at idinahilan na lamang niya na marahil ay napagod lang siya sa biyahe kaya wala pa siya sa kanyang sarili. Kinaumagahan ay umalis sina Amir at Camilla kasama ang kuya niya at fiancé nito para masukatan na sila ng damit. Sila na lang kasi ang hindi pa natatahian ng damit dahil kararating lang nila galing Manila. Madali lang naman silang natapos, kung kaya dumaan na muna sila sa plaza bago umuwi matapos nilang mag-lunch dahil bigla siyang nag-crave ng hilaw na mangga na may bagoong. May nagbebenta kasi roon at na-miss niya rin ang tumambay sa plaza kung saan palagi sila noong dinadala ng mama nila para mamasyal. Wala naman kasi silang masyadong mapasyalan noon dahil na rin sa hirap ng buhay. Tanging kikiam, fishball, manggang may hipon at tig 5 pisong palamig nga lang ang nakakaya nilang bilhin na pagkain noon kapag tumatambay sila sa plaza. Hindi katulad ng ibang pamilyang tumatambay sa plaza na halos mapuno na ang mga picnic mat sa dami ng mga bitbit na pagkain. Naging abala si Camilla sa pagbili ng street foods at manggang hilaw na may bagoong, kung kaya hindi niya napansin ang pag-alis ng kanyang kuya kasama ang fiancé nito. Nagulat na lamang siya na paglingon niya sa likod niya ay wala na roon ang dalawa at tanging si Amir na lang ang naiwan. Umalis sila, may pupuntahan daw. May aasikasuhin yata, nagmamadali eh. Hindi na nakapagpaalam sa'yo at binilin ka na lang sa akin. Dadaanan na lang din daw tayo rito mamaya. Mahabang wika ni Amir
na napansin ang tila paghahanap ni Camila sa kuya nito. Okay. Tanging nasabi ni Camila. Wala sa sariling naglakad si Camila palapit sa plaza at naupo sa damuhan habang bitbit ang mga pinamili niya. Walang imiklang namang nakasunod sa kanya si Amir at naupo na rin sa tapat niya. Here you go. May inilapag na palamig sa harapan niya si Amir. Lihim na lamang siyang napangiti bago walang emosyong nag-angat ng tingin dito. Thanks. You're welcome. Kung may kailangan ka pa, magsabi ka lang. Wika ni Amir sa malambing na boses na tila naging musika sa pandinig ni Camila. Hindi niya alam, ngunit tila iba ang aura ngayon ni Amir. Ang layo nito sa nakilala niyang mapang-asar na Amir sa bus. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit hindi siya nito inistorbo sa pagtulog sa ilang oras nilang biyahe noon sa bus. At hinayaan pa siyang gawin itong unan. Likas pala talaga rito ang pagiging thoughtful. Katulad na lang ngayon, inabutan pa siya ng palamig dahil nalimutan pala niyang bumili. Ikaw, hindi ka ba bibili ng sayo? Tanong ni Camila dahil tanging palamig lang talaga na para sa kanya ang binili nito. Busog pa ako. Tanging tugon ni Amir. Sure ka? Ito share na lang tayo. Inalok ni Camila kay Amir ang kanyang biniling kikiam at fishball na nakalagay sa isang malaking disposable na baso na sa hindi malamang dahilan ay tinanggap naman nito. At dahil isang stick lang ang kinuha niya sa street vendor, ay salitan sila kung kumain. Naghihiraman lang sila ng stick panusok sa kikiam at fishball, maging sa manggang hilaw at bagoong ay nagsalo lang din sila. Kinailangan lang ni Amir tumayo para bumili ng mineral water dahil hindi sapat sa kanila ang isang palamig lang na binili niya, lalo pat halo-halo na ang kanilang kinain. Here. Iniabot ni Amir kay Camila ang isang bottled mineral water na agad naman nitong tinanggap habang hawak niya naman sa kabila niyang kamay ang isa pang bottled mineral water na para naman sa kanya. Thanks. Pasasalamat ni Camila at nginitian pa si Amir na nagulat sa pagngiti niya. Hindi maipaliwanag ni Amir kung anong nangyari sa kanya. Ngunit, tila bigla na lamang siyang nanigas patapos siyang ngitian ni Camila. Ni hindi niya rin magawang kumurap man lang at bahagya pang umawang ang kanyang bibig. Hoy! Para kang timang dyan! Natatawang untag ni Camila kay Amir. Agad na naitikom ni Amir ang kanyang bibig at wala sa sariling sunod-sunod siyang napakurap. Ha? Wala sa sariling ang tanong. Sabi ko, para kang naengkanto sa mukha mo. Natatawang biro ni Camila. Naengkanto nga yata ako. Bigla kang naging diwata sa paningin ko eh. Wala sa sariling bulong ni Amir na hindi nagawang marinig ng maayos ni Camila. Gawa ng ingay sa paligid dahil sa mga bata na naghahabulan at nagtatawanan sa plaza. Anong binubulong-bulong mo dyan? Daig mo pa ang pupuyog. Maupo ka na nga. Sumasakit leeg ko sa'yo eh. Reklamo ni Camila dahil nangangalay na ang leeg niya kakatingala kay Amir na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa kanyang harapan. Tila natauhan naman si Amir. Kaya dali-dali siyang umupo at kinalma ang sarili dahil baka kung ano pa ang masabi niya. Inisip na lamang niya na baka dala lamang ng pagkabigla iyong naramdaman niya kanina na sinamahan pa ng malakas na kabog ng kanyang dibdib at biglang pagtahimik ng paligid. Iyon kasi ang unang beses na nakita niyang ngumiti si Camila. Lalo pat hindi maganda ang kanilang unang tagpo. Nagkakwentuhan pa sina Amir at Camila dahil natagalang bumalik ang kuya niya. Nakalimutan pala kasi nitong nasa plaza pa sila at dumiretso ito ng uwi matapos ihatid ang kanyang fiancé. Maggagabi na nang sunduin sila nito, kung kaya medyo malamig na rin ang simoy ng hangin. Isuot mo na muna to para hindi ka lamigin. Saad ni Amir habang iniaabot kay Camila ang kanyang sweatshirt na hinubad niya para ibigay rito. Tinignan lang naman iyon ni Camila. Nasa loob na sila ng sasakyan at nakabukas ang aircon nito. Halos kalahating oras pa ang kanilang magiging biyahe pa uwi. At hindi nakaligtas sa paningin ni Amir ang pagyakap ni Camila sa kanyang sarili na halatang giniginaw na dahil walang sleeve ang suot nitong blouse. Nang hindi magsalita si Camila o kumilos man lang para tanggapin ang sweatshirt na iniaabot niya, ay siya na mismo ang maingat na nagpatong nito sa nakakross na mga braso ni Camila para kahit papaano
ay hindi na ito lamigin. Lihim namang napangisi si Khalil sa kanyang nakita si rearview mirror na eksena ng dalawa at sa titigan ng mga ito. Ngunit hindi na lamang siya umimik para tuksuhin ang dalawa dahil baka magkailangan pa ang mga ito katulad ng ulang araw nila sa kanilang bahay. Tahimik na lamang siyang nagmaneho hanggang sa makauwi sila. Naging madalas ang paglabas ni na Amir, Camila, Khalil at Grace na magkakasama dahil tulong-tulong sila sa pag-aasikaso ng paparating na kasal ni na Khalil at Grace. Madalas ding maiwan si na Amir at Camila na magkasama dahil may mga biglaang lakad o biglaang inaasikaso si na Khalil at Grace. At dahil doon ay mas nakilala pa nilang dalawang isa't isa. Mas naging bukas ang kanilang isipan sa tunay na ugali ng isa't isa na malayo sa kung paano sila nagkakilala noon sa bus. Nalaman ni Camila na likas pala talagang gentleman si Amir, kung kaya ganoon na lang ang pagtitiis nito sa kanya sa bus. Sa ilang araw kasi na madalas silang dalawang naiiwang magkasama, ay palagi siya nitong inaasikaso. Ni hindi siya nito pinagbubuhat kapag may mga pagkakataong may kailangan silang buhating mga gagamitin sa kasal ng kuya niya. Palagi rin siya nitong tinatanong kung gutom na ba siya at kung anong gusto niyang kainin o inumin. Marami pa itong ginagawang hindi naman big deal kung titignan. Ngunit, bawat ginagawa nito para sa kanya ay naa-appreciate niya gaano man iyon kaliit o kalaki. Nasanay na nga yata siya sa presensya nito dahil ito agad ang hinahanap niya paggising pa lang niya sa umaga. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kanilang pinaghahandaan. Napuno ng iyakan ang kasal ng kanyang kuya Khalil at ate Grace dahil hindi na iwasang maging emosyonal ng kanyang ate Grace at maging ng mga kamag-anak nito at ganoon din ang mga kamag-anak nila, lalo na ang mama niya. Samantalang napuno naman ng tawanan at hiyawan ang reception, lalo na nang makuha niya ang bouquet habang si Amir naman ang nakakuha ng garter na kailangan ngayon itong isuot sa kanya habang kinakabahan siyang nakaupo sa upuang nasa gitna. Kaliwat kanan ang tukso na kanilang natamo at hindi na magkamayaw ang lahat sa pagtili ng dahan-dahang lumuhod si Amir sa harapan ni Camila gamit lamang ang kaliwang tuhod niya. At habang papaluhod siya, ay nakapako lamang ang tingin niya kay Camila at hindi iyon naalis kahit pa noong tuluyan na siyang makaluhod. Habang hawak niya sa kanyang kanang kamay ang garter na kailangan niyang isuot kay Camila. Ano pang hinihintay mo, bro? Isuot mo na yan! Huwag kang mag-alala! Walang hahaba sa'yo ng itak! Wala namang boyfriend niya si Camila since birth! Sigaw naman ng babaeng pinsan ni Camila na halatang kinikilig dahil para itong uod na nabudburan ng asin kung mangisay habang nakatayo at nakatutok sa kanila ang cellphone nito para videohan sila. Napalunok na lamang ng laway si Amir sa kanyang narinig. Hindi niya akalaing wala pa palang nagiging boyfriend si Camila. Buong akala pa naman niya ay marami na itong naging boyfriend dahil hindi ito mahirap makapalagayan ng loob. Oh, saktong-sakto! No girlfriend since birthday niya si Amir! Walang sabit! Paggatong pa ni Grace na mas lalong nagpalakas ng hiyawan sa paligid. Kaya isuot na yung garter at nang hindi na makawala. Sabi pa ng isang boses lalaki na ikinapula ng pisngi ni Camila. Wala sa sariling napalunok ng laway si Camila nang maramdaman niyang tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sige na, isuot mo na at nang matapos na to. Mahinang turan ni Camila sa kabila ng kanyang kaba. Binigyan naman siya ni Amir ng nagtatanong na tingin. Tumango na lamang siya rito bilang tugon. Naging hudyat naman iyon para kumilos na si Amir. Long gown ang suot ni Camila at hindi ganoon kahaba ang slit nito. Kung kaya, kinailangan ni Amir na ipasok ang mga kamay niya sa suot nito. Maingat ang bawat pagkilos niya dahil ayaw niyang dumampi ang kamay niya sa balat ni Camila. Sa itaas lang din ng tuhod ni Camila, iniligay ni Amir ang garter dahil malaki ang respeto niya sa mga babae, lalo na kay Camila. Pigil naman ni Camila ang hininga niya at nakahinga lamang siya ng maluwag nang umayos na ng tayo si Amir matapos nitong maisuot sa kanya ang garter. Ngunit hindi tuluyang huminahon ng kanyang paghinga nang makarinig na naman siya ng sigawan sa paligid.
Mabuhay ang bagong kasal! Kantsaw ng mga tao sa kanila sa pangunguna ng Ate Grace niya. Naabot langit na ang ngiti. Sa buong gabing iyon ay sila ang naging tampulan ng tukso. Maging sa mga sumunod na araw ay hindi pa rin sila nilubayan ng panunukso ng mga imbitado sa kasal. Natigil lamang iyon nang nagmamadaling bumalik si Amir ng Manila. Dahil may aasikasuhin pa raw ito, dahil may appointment daw ito ilang araw mula ngayon. Ilang araw lang din ay bumalik na rin si Camila sa Manila. Dahil kailangan itong kitain ang architect na inirekomenda ng isa sa mga kliyente niya para sa ipapagawa niyang bahay. Noon pa kasi niya balak na dalhin na sa Manila ang mga magulang niya. Natagalan lang talaga siyang mag-ipon at naging busy lang din siya sa trabaho. Ayos lang naman sa kuya niya iyon, lalo pat magkakaroon na rin ito ng sarili niyang pamilya. Table reservation for Mr. Castro? Aniya sa receptionist ng restaurant na pinasukan niya, kung saan sila makikita ng architect na kamiting niya. It's table 5, ma'am. The 5th table on the left side of the door. Mr. Castro is already waiting for you. Formal na tugon ng receptionist na may casual na ngiting nakapinta sa mga labi. Thank you. Tugon ni Camila bago niya tinungo ang mesang itinuro ng receptionist kung saan may nakaupo na ngang lalaki na nakaharap sa kanya ang likod at abala sa pagtingin ng menu. Mr. Castro? Pagkuha niya sa atensyon ng lalaki nang sandaling tumigil siya sa bandang gilid nito. Miss Fuentes, you're here. Formal na wika ng lalaki, saka ito tumayo at humarap sa kanya. Agad na umawang ang bibig ni Camila, kasabay ng pamimilog ng kanyang mga mata, nang makilala ang lalaking kanyang kaharap. Amir? Naibulalas na lamang niya, dala ng pagkabigla. So, you're Miss Fuentes? Tanong ni Amir na hindi rin makapaniwalang si Camila at ang kausap niyang kliyente sa email ay iisa. Ang ginamit kasing email account ni Amir para sa palitan nila ng mensahe ay ang account mismo ng firm nila na pag-aari niya at ng mga kaibigan niya. Si Camila naman ay ganoon din. And you're Mr. Castro? Paninigurado pa ni Camila. The one and only. Nakangising tugon pa ni Amir. Small world! Tanging sambit ni Camila, saka siya umupo sa katapat nitong upuan para masimulan na ang kanilang usapan. May imimit pa kasi siyang kliyente pagkatapos ng pag-uusap nila ni Amir. Isiningit niya lang talaga ito sa schedule niya dahil minamadali na niyang masimulan ang bahay na ipapagawa niya para sa mga magulang niya, para matapos agad at makasama na niya ang mga magulang niya. Sa ngayon kasi ay sa kondo lang siya nakatira na nabili na niya na noon ay inuupahan lamang niya. Malaki ang isinakripisyo ng mga magulang niya para lamang makapag-aral siya sa Manila. Umabot pa sa puntong ibinenta ng mga ito ang lupang sinasaka nila na ipinamana pa ng kanyang lolo sa papa niya. Halos wala na ring pahinga ang papa niya dahil sa mga trabahong pinasok nito para lamang matustusan ang pag-aaral nilang magkapatid. Kaya ngayon ay gusto niyang dalhin ng mga magulang niya sa Manila para dito na manirahan at para mas ma-spoil niya ang mga ito. Gusto niya kasing dalhin ito sa kung saan-saang lugar para ipasyal dahil buong buhay ng mga ito ay umikot lang sa probinsya nila. At si Amir ang tutulong sa kanya na magawa ang bahay na pinapangarap niya para sa mga magulang niya. Nag-usap na nga sila patungkol sa detalye ng bahay na ipapagawa ni Camila at sa magiging contract price at iba pang detalye ng kanilang kontrata habang kumakain ng tanghalian. Naging maayos naman ang takbo ng kanilang usapan at wala naman silang hindi napagkasunduan. At dahil maayos ang naging daloy ng kanilang usapan ay madali lamang silang natapos. Dahilan para magkaroon pa sila ng oras para magkamustahan at magkwentuhan bago nagpaalam si Camila para sa sunod niyang appointment. At sa pag-alis ni Camila ng restaurant ay baon niya ang isang ngiti. Nalaman niya kasi na kaya pala nagmadaling bumalik ng Manila si Amir ay para paghandaan ang meeting nila. May mga kinailangan kasi itong ayusin at ihanda para sa mga detalye ng kanilang kontrata. Magmula nga noon ay naging madalas na ang pagkikita ni na Camila at Amir. Tutok din kasi si Camila sa ipinapagawa niyang bahay sa kabila ng pagiging abala niya sa trabaho. At dahil sa madalas nilang pagkikita ay mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa
at sila'y mas nagkakilanlan. Mas lalo pang ang humanga si Camila kay Amir nang malaman niyang kaya pala pinili nitong maging architect ay dahil pangarap nitong siya mismo ang magdedesenyo ng magiging bahay nila ng magiging pamilya niya. Nung lumuwas kasi sila ng Manila noong 13 taong gulang siya, ay naranasan nilang walang matirahan. Sa hirap kasi ng buhay sa probinsya, ay napagpasyahan nilang lumuwas ng Manila dahil inakala nilang tutulungan sila ng kapatid ng papa niya na makapagsimula ng panibagong buhay. Ngunit, hindi nagtagal ay pinalayas din sila nito dahil pabigat na raw sila at dagdag palamunin. Nahirapan kasing maghanap ng trabaho ang mama at papa niya dahil elementarya lang naman ang natapos ng mga ito. Kaya naman ay nagpalipat-lipat sila sa iba pa nilang kamag-anak na nasa Manila. Ngunit, katulad ng nauna ay pinaalis din sila. Mabuti na lamang at may nakilala silang isang mayamang babae na may mabuting puso na tumulong sa kanilang magsimula ng panibagong buhay. Binigyan nito ng trabaho sa mansyon ang mama niya bilang kasambahay, habang hardinero naman ang papa niya. Doon na rin sila nito pinatira sa mansyon at ito na rin ang nagpaaral sa kanilang magkapatid na naging susi para maabot niya ang kung anumang naabot niya sa buhay. At dahil naranasan ni Amir na walang sariling bahay, ay ipinangako niya sa sarili niyang hindi niya iyon ipaparanas sa magiging pamilya niya dahil siya mismo ang magdedesenyo sa magiging bahay nila. Akala ko, nag-architect ka para lang magpapogi. Ang drama naman pala ng buhay mo. Pwede nang gawing teleserye. Biro ni Camila para mabawasan ang mabigat na atmosphere na bumalot sa kanila. Matapos isalaysay ni Amir ang naging buhay niya noon. Mahina na lamang na natawa si Amir. Hindi ko kailangan maging architect para lang maging gwapo sa paningin ng iba. Ipinanganak na talaga akong gwapo. Di na magbabago yun. Mayabang naturan ni Amir. Wow! Ang hangin ah! Saad ni Camila kahit na may katotohanan naman ang sinabi ni Amir. Ayaw niya lang talagang aminin na nagagwapuan siya rito. Nagsasabi lang ako na totoo. Depensa ni Amir. Blah blah blah, wala akong naririnig. Sambit ni Camila at umakto pang kinakalikot ang tenga niya na tila ba totoong nagkaproblema ang kanyang pandinig. Habang tumatagal ay naging normal na kina Camila at Amir ang magbiruan, mag-asaran at magyabang sa isa't isa. Nagpalitan na rin sila ng contact details para sa kanilang komunikasyon. At nagagawa na rin nilang lumabas ng sila lang, hindi para sa business o ano, kundi para lamang magkita at magbonding. Katulad na lang ngayon, nagpresenta si Amir na sunduin siya para sabay na silang mag-lunch. May kamiting kasi si Amir malapit sa kumpanya nila Camila, kung kaya naisipan niya itong yayain, na agad naman itong pinaunlakan. Sana lahat may gwapong sundo? Kinikilig na saad ng sekretary ni Camila na si Faye nang magbilin siya rito patungkol sa kumpanya dahil nasa labas na ang sundo niya. Hindi na niya pinapasok pa si Amir sa loob ng gusali, lalo na sa mismong opisina niya dahil alam niyang tutuksohin lamang siya ng mga empleyado niya na sinasakyan naman ni Amir, kung kaya nagiging tampulan siya ng tukso. Hindi ko sundo yun, nagkataon lang na nasa malapit lang siya. Depensa ni Camila kahit na sa loob-loob niya ay gusto na niyang magtititili sa kilig at sumang-ayon kay Faye. Asus! If I know, nagdadahilan lang yun si Sir Amir para masundo kayo at makasabay kayong kumain. Hirit pa ni Faye na ikinailing na lang ni Camila. Ewan ko sa'yo. O siya, aalis na ako. Ikaw na munang bahala rito. Paalam ni Camila bago pa mainip ang sundo niya at maisipan itong pumasok ng gusali. Ingat! Enjoy your date! Pahabol na hirit ni Faye bago siya tuluyang makalabas ng pinto ng kanyang opisina na lihim na lamang niyang ikinangiti. Nang matanaw ni Amir si Camila, napapalapit na sa parking lot kung saan niya ipinarada ang kanyang sasakyan, ay agad siyang lumabas ng sasakyan upang batiin at pagbuksan ito ng pinto sa passenger seat. Naging madalas ang ganoong setup sa pagitan nila. Ang hindi alam ni Camila ay minsan nagdadahilan na lang si Amir para madalaw siya at makasabay siyang kumain sa labas. Wala naman talaga itong kliyente na kamiting malapit sa area. Talagang sinasadya niya lang si Camila sa kumpanya nito.
Kahit minsan ay nanggagaling pa siya sa malayo galing sa isang meeting. Kaya naman ay naging tampulan na ng tukso si Amir ng mga kaibigan niya na partners din niya sa firm at katulad niya ay mga architect din. Bilib na talaga ako sa'yo. Hindi ka pa man umaamin. Naliligaw ka na. Tukso sa kanya ni Drake. Passenger princess ang atake, bro. Kulang na lang maglagay ka ng red carpet sa lalakaran niya. Gatong pa ni Calvin. Pwede ko naman kasing maipakita sa kanyang mahal ko siya kahit hindi ko pa kayang sabihin. At masyadong mabilis kung aamin agad ako. Saka nakatuon siya ngayon sa pinapagawa niyang bahay para sa mga magulang niya. Ayokong makagulo. Mahabang saad ni Amir na ayaw pang madaliin si Camila lalo pat nakikita niya na nakapokus pa ito ngayon sa mga magulang nito. Ni hindi niya nga ito makitaan ng interes sa pagkakaroon ng kasintahan. Sa pakiwari niya ay wala pa sa plano nito ang pagkakaroon ng partner. Kahit pa 27 taong gulang na ito. Boom! Di nasabi mo rin sa ukas ang magic word. Mahal mo na nga. Tatawa-tawang panunukso sa kanya ni Drake na hinihintay lamang talaga na madulas siya. Palagi niya kasing iginigiit na walang namamagitan sa kanila at walang mali siya ang mga paglabas nila. Na normal lang iyon sa magkaibigan lalo na sa tulad nilang nakatali sa isang kontrata. Bro, paalala lang, di ka naman makakagulo. Ikaw nga nag-aasikaso ng pinapatayo niyang bahay. Pagsingit naman ni Calvin na bigla na lamang naging seryoso. Bro, that's not how it works and that's not what I mean. Sa ngayon, masaya na akong maging katulong niya sa pagtupad niya ng matagal na niyang pangarap para sa mga magulang niya. Pasasaan ba't makakapagtapat din ako ng tunay kong nararamdaman? Tugon ni Amir dahil sapat na sa kanya sa ngayon kung anong meron sila ni Camila. Ikaw ang bahala. Basta, kung kailangan mo ng tulong namin, kahit ano pa yan, tutulong kami. Para naman hindi ka na fifth wheel sa amin. Nasabi na lang ni Calvin dahil nakikita naman niyang hindi talaga nila mapipilit si Amir na umamin. Hindi na nga kinulit pa ni na Drake at Calvin si Amir mula noon na ipinagpasalamat naman ni Amir. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay tadhana na pala ang kikilos para sa kanya nang mapaamin siya nang wala sa oras nang kumprontahin siya ni Camila. Amir, bakit mo to ginagawa? Tanong ni Camila habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Kasalukuyan silang nasa Manila Bay, magkatabing nakaupo sa buhangin habang tinatanaw ang dagat na kay gandang pagmasdan dahil sa nagre-reflect na liwanag mula sa papalubog na araw. Otomatikong napatingin si Amir kay Camila dahil sa tanong nito. Ang alin? Sa lubong ang kilay niyang tanong. Lahat. Ang paghatid sundo mo sa akin, kahit alam naman nating parehong may kotse ako at tinatamad lang talaga akong magmaneho. Ang paglalaan mo ng oras sa akin kahit sobrang busy mo, para lang makasabay akong kumain at madala ako sa kung saan saang pasyalan para mag-unwind. Ang pagiging thoughtful at maalaga mo. Basta lahat. Mahabang wika ni Camila na diretso pa ring nakatingin sa karagatan. Kasi gusto ko. Otomatikong napalingon si Camila sa direksyon ni Amir dahil sa tugon nito. Gusto ko ng mas malinaw at specific na sagot. May diing turan ni Camila. Gusto kita. Wala sa sariling sambit ni Amir na hindi na nagawang makapag-isip dahil para siyang nawawala sa tamang pag-iisip sa klase ng tinging ibinibigay sa kanya ni Camila. Mataman itong nakatitig sa kanya at kung tingnan siya nito ay parang maging kaluluwa niya ay binabasa nito. Ngunit agad naningkit ang mga mata nito matapos marinig ang sagot niya na parabang sinusuri nito kung gaano siya kaseryoso sa sinasabi niya. You mean, you like me? Like paghanga? Ganon? Paglilinaw ni Camila na nakataas na ang isang kilay. No. Mabilis na tugon naman ni Amir, dahilan para magtagpo ang mga kilay ni Camila. What do you mean? Kakasabi mo lang na gusto mo ako. Nagugulumihan ang tanong ni Camila na nalilito na sa itinatakbo ng kanilang usapan. Like is an understatement. I love you, Camila. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimula. Basta nagising na lang ako isang araw na sa'yo na umiikot ang mundo ko. Hindi buo ang araw ko kapag hindi kita nakakausap. At gustong gusto kita laging nakikita. Pagtatapat ni Amir na tila ba iyon ang pinakatamang sabihin sa sitwasyon nila ngayon.
ni hindi na niya naisip ang mga binitawan niyang salita dati kina Calvin at Drake na kinain niya lang din. I will be honest with you, Amir. Alam kong masyado pang maaga para sabihin ko to pero sasabihin ko pa rin. I'm not into marriage. I despise marriage. Marami na akong nabalitaan, naobserbahan at narinig ng mga babaeng nagiging plain housewife after marriage, kahit pa degree holder sila. And I don't want that. Ayokong malimitahan ako. Ayokong matali. I'm afraid to take such risk. Saka isa pa, ang gusto ko lang ngayon ay bumawi lang sa mga magulang ko. Sa lahat ng sakripisyo nila. Gusto kong iparana sa kanila lahat ng hindi nila naranasan. Gusto kong ibigay sa kanila ang buhay na deserve nila. Pag-amin ni Camila. Ngunit, alam naman niya sa sarili niyang ang kanyang mga sinabi ay parte lamang ng katotohanan. Dahil, kahit pa may takot sa puso niya ang sumugal sa pag-ibig, ay may parte pa rin sa kanya ang lihim na umaasa na makakatagpo siya ng lalaking makakatuwang niya sa buhay para magkaroon siya ng pamilya na katulad ng sa kanila. Sobrang sweet kasi ng mga magulang niya sa isa't isa. At makikita mo talaga ang pagmamahal na meron sila sa isa't isa at sa kanilang mga anak. Nakita niya kung paanong naging magkatuwang ang mga magulang niya sa pagtaguyod ng kanilang pamilya. At ni minsan ay hindi niya nakitang trinato ng papa niya ang mama niya bilang babae lang na dapat nasa loob lang ng bahay at nag-aasikaso ng pamilya. Ni minsan ay hindi nito tinratong mahina ang mama niya dahil magkatulong sila sa pagsasaka at hinahayaan din ito ang mama niya na gawin ang gusto nitong gawin para kumita, para makatulong sa kanilang mga bayarin. Tulad na lang ng paglalako ng mga kakanin, pagmamanicure at pedicure, at kung ano-ano pa. Nawalan ng imik si Amir sa narinig niyang revelasyon mula kay Camila. Siya kasi ang tipo ng lalaki na date to marry. Kaya masakit para sa kanya na malamang ang babaeng minamahal niya ay ayaw pala ng kasal at takot sumugal sa pag-ibig. Ngunit wala naman siyang magagawa, kundi ang tanggapin ang mapait na katotohanan. Kailangan niyang respetuhin ang pananaw ni Camila sa buhay. Ayaw niyang ipilit dito na sumugal sa kanya kahit pa alam niya sa sarili niyang hindi niya magagawa ang limitahan ito kahit pa ikasal na sila. Hindi naman kasi sapat na mangako lang siya o magbitiw ng salita. Mahirap baliin ang pananaw ng isang tao, lalo na kung ito na ang nakatatak sa isip niya mula pa nang siya'y magkaisip at maging mulat sa mundo. Kaya naman ay humugot si Amir ng malalim na hininga upang humugot ng lakas para sabihin kay Camila na tanggap niyang walang pag-asang maging sila. Ngunit, ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang muling magsalita si Camila na biglang bumuhay sa katawang lupa niya. Pero, handa akong sumugal kung ikaw ang kasama ko. Madamdaming saad ni Camila habang hindi pa rin inaalis ang tingin niya kay Amir. Oo, hindi basta-basta mawawala ang takot ko. Pero sa lahat ng ginawa mo, ipinakita mo sa akin karapat-dapat kang bigyan ng pagkakataon. Pinakita mo sa akin pwede akong tumaya sa iyo. Kahit pa may posibilidad na matalo ako. Dagdag pa ni Camila nang hindi agad nakapagsalita si Amir dala ng kanyang pagkabigla. Sunod-sunod ang naging pagkurap ni Amir. Bakas sa mukha nitong nahihirapan itong iproseso ang kanyang mga narinig. Ngunit, paunti-unti ay natanggap din ng sistema niya ang mga winika ni Camila. Dahilan para magliwanag ang kanyang mukha at bigyan niya si Camila ng masiglang tingin na tila ba bituing biglang kumislap ang kanyang mga mata. Ibig sabihin ba nito? Payag kang magpakasal tayo? Masiglang tanong ni Amir na hindi na naisip pang kakaamin niya lang pala kay Camila at hindi pa sila magkasintahan pero kasal na agad ang nasa isip niya. Ngunit bago pa man niya mabawi ang kanyang sinabi, matapos niyang mapagtanto na masyado siyang naging atat pakinggan, ay nagsalita na si Camila na lubha niyang ikinagulat dahil hindi niya inaasahan ang naging tugon nito. Oh, aba, mag-propose ka muna. Hindi ka na nga nanligaw, hindi ka pa magpo-propose? Ano na lang sasabihin ko sa mga magiging anak natin pag nagtanong sila na basta mo na lang ako inuwi matapos mong pakasalan? Tugon ni Camila at pabiro pang inirapan si Amir na hindi na nito napansin dahil malayo na ang inilipad ng isip nito.
Mga magiging anak. Kinikilig na bulong ni Amir na malinaw na narinig ni Camila. Kinilig ka naman agad? Biro ni Camila na hindi na maitago pa ang kilig sa kanyang mga ngiti dahil sa itsura ni Amir na halatang kinilig sa kanyang sinabi. Ngunit bigla ring nawala ang ngiti niya nang may sumagi sa isip niya. Hindi ka naman siguro ba o gano? Walang pakundangan niyang tanong kay Amir. Siyempre hindi. Gusto mo, bigyan pa kita ng 100 anak na ipapanganak sa iba-ibang buwan para bawat buwan may pinagdiriwang tayong kaarawan. Nakangising tugon ni Amir na ikinangiwi ni Camila. Ginawa mo naman akong inahing baboy. Nakasimangot na komento ni Camila. Siyempre biro lang. Kung ilan gusto mo, ayos lang sa akin. Ikaw naman magbubuntis at manganganak eh. Tutulong lang ako sa paggawa. Seryosong saad ni Amir, saka nakangising kinindatan si Camila. Ang hindi alam ni Camila, habang magkausap pa lamang sila ni Amir, ay naglalakbay na ang isip nito sa ipapatayo nilang bahay. Napagtanto kasi ni Amir na panahon na upang simulan na niyang magdisenyo ng bahay para sa magiging pamilya niya. Dahil nahanap na niya ang kanyang future wife na hindi na niya balak pang pakawalan. Masyado mang mabilis ang mga pangyayari at wala pa sa kalahating taon silang nagkakakilala. Ngunit sigurado na siya kay Camila. Sigurado na siyang ito ang gusto niyang makasamang tumanda. At sigurado na siyang ito ang gusto niyang maging ina ng mga magiging anak niya. Sa sumunod na taon nga ay inasikaso na ni na Amir at Camila ang kanilang magiging kasal. May basbas na kasi ng mga pamilya nila ang kanilang desisyon at maging ang kanilang relasyon. At masaya ang mga ito para sa kanila, lalo na ang pamilya ni Camila dahil nakilala na nila si Amir. At kahit pa ilang araw lang itong nakasama ng mga magulang ni Camila, ay panatag silang nasa tamang lalaki na ang kanilang prinsesa. Ngunit, ang pinakanatuwa sa balitang hatid nila ay si Grace. Unang kita pa lang daw kasi niya sa dalawa na magkasama, ay alam na niyang may posibilidad na magkapalagayan sila ng loob na siya ngang nangyari. Ngunit higit itong natuwa nang malaman nitong balak ni na Amir at Camila na sa probinsya magpakasal kung saan sila nagkakilala. Naroon kasi ang pamilya at mga kamag-anak ni Camila at maging ang lahat ng saksi sa kung paano nagsimula ang kanilang kwento. Hindi naman kumontra ang mga magulang ni Amir sa balak nila dahil wala namang kaso sa kanila ang umuwi ng probinsya. Lalo pat, lampas 1 dekada na silang hindi nakakauwi rito. Maging ang mga kaibigan at katrabaho ni Amir at mga katrabaho at kaibigan ni Camila sa Manila na mga imbitado sa kasal ay mga wala ring pagtutol kahit sila ang dadayo ng probinsya para lamang sa kasal ni na Amir at Camila. Natutuwa pa nga ang mga ito dahil karamihan sa kanila ay hindi pa nakapunta ng probinsya. Kaya masaya silang minsan sa buhay nila ay mararanasan nilang pumunta ng probinsya. Napagpasyahan ni na Amir at Camila na doon na muna sila tumira sa kondo ni Camila pagkatapos ng kanilang kasal. Dahil mas minabuti nilang asikasuhin at madaliin ang pagtapos sa bahay na ipinapagawa ni Camila para sa mga magulang niya. Para magkasama-sama na sila sa Manila. Wala namang kaso kay Amir kung hindi pa masimulang gawin ang bahay na dinisenyo niya para sa kanila ni Camila dahil mas mahalagang makasama na ni Camila ang mga magulang nito. Mabilis lang namang lumipas ang mga buwan at sa wakas ay dumating na ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Nung huling punta nyo rito, best man at maid of honor kayo sa kasal namin. Ngayon, kayo na ang ikakasal. Ibang klase rin talaga magbiro ang tadhana. Wika ni Khalil habang pareho silang nasa loob ng simbahan at magkatabing nakaupo. Kanina pa sila roon. Ngunit hindi pa dumarating ang bride na walang iba kundi si Camila. Kaya hindi pa nagsisimula ang kasal. Saka masyado pa kasing maaga. May ilang minuto pa bago ang nakatakdang oras ng seremonya. Inagahan lang nilang pumunta dahil inasikaso pa nila ang mga bisita. At para din ang bride na lang ang hihintayin. Kaya nga, mas pinili naming dito magpakasal. Dahil nandito rin lahat ng naging saksi kung paano nagsimula ang kwento naming dalawa.
Nakangiting tugon ni Amir na napapangiti na lamang sa tuwing naaalala niya kung paanong nagsimula ang kwento nilang dalawa. Sinong mag-aakala na sa simpleng pagdalo niya sa kasal ng kanyang matalik na kaibigan ay makikilala pala niya ang babaeng pakakasalan niya na kapatid lang naman ng groom sa kasal na dinaluhan niya noon. Alagaan mong mabuti ang kapatid ko ha. Kapag yan umiiyak na nagsumbong sa akin, tinitiyak ko sa iyong ako naman ang dadayo sa inyo sa Manila para lang turuan ka ng leksyon. Pagbibili ni Khalil na may kasamang pagbabanta na tinawanan lamang ni Amir. Baka nga ako pa ang umiiyak na magsumbong sa iyo kapag nanaginip si Camila ng mga pinapantasya niyang Koreano habang ako ang katabi niya sa pagtulog. Tumatawang tura ni Amir. Hanggang ngayon kasi ay malinaw pa riyang naaalala ang naging eksena nila noon ni Camila sa bus. Naaalala rin niya kung paanong mas mahalaga pa rito ang naudlot nitong panaginip kaysa sa kanya na nasampal nito. Sigurado yan, kaya good luck na lang. Padadalhan na lang kita ng maraming tissue. Tumatawa ring tugon ni Khalil na alam din ang tungkol sa pagkahilig ni Camila sa K-drama. Kaya madalas itong managinip ng mga romantic scene kasama ang isang Korean actor. Huwag naman sanang umabot sa punto na gagawin niyang pang-Koreano ang pangalan ng mga magiging anak namin. Baka malito ang anak namin sa nationality niya. Namomroblemang wika ni Amir na tinawanan lamang ni Khalil. Hindi na sila nakapag-usap pa ulit dahil inanunsyo na ang pagdating ng bride. Hudyat na magsisimula na ang kasal. At sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang pinagpawisan ang kamay ni Amir at nahigit niya ang kanyang hininga. Tila doon lamang siya tinamaan ng kaba at doon lamang nag-sink in sa kanya na ito na talaga. Ikakasal na sila ni Camila at sa wakas ay matatawag na niya itong misis. Ngunit sa kabila ng kanyang kaba ay pinilit niyang kalmahin ang sarili. Humugot siya ng malalim na hininga at hinanda niya ang kanyang sarili. Napuno ng tawanan sa halip na iyakan ang simbahan nang mabanggit ni na Amir at Camila sa kanilang wedding vows ang nakakatawa nilang eksena sa bus. Ngunit agad din iyong napalitan ng hiyawan nang sunod nilang mabanggit ang eksena nilang dalawa sa reception ng kasal ni Khalil at Grace, kung saan sila ang naging sentro ng atensyon. Ngunit ang talagang nangibabaw sa apat na sulok ng simbahan ay ang mga kinikilig na tilian ng mga kababaihan at kantsaw ng mga kalalakihan nang balikan ni Camila at Amir ang kanilang mga masasaya at nakakakilig na mga alaala bilang magkasintahan. At hanggang sa matapos ang kasal ay mga nakangiti pa rin sina Amir at Camila sa kabila ng kanilang mga luha. Dahil hindi nila napigilang maging emosyonal habang binabalikan ang kanilang mga alaala ng magkasama. At hindi sila magsasawang balik-balikan ng mga yun, maging ang kanilang mga tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Dahil parte iyon ng kanilang kwento. At ang mga tagpong iyon ang mas lalong nagpatibay ng kanilang pagmamahalan na patuloy nilang ilalaban anumang hamon o pagsubok ang kanilang harapin bilang mag-asawa at bilang mga magulang ng mga magiging anak nila. Naging masaya ang pagsasama ni Amir at Camila bilang mga bagong mag-asawa. At kung noon ay maalaga na si Amir sa kanya, ngayon ay mas naging maalaga pa ito lalo na noong nabuntis siya. Halos hindi na nga siya gumagalaw dahil lahat ng gawain sa bahay ay ito na ang gumagawa. Hindi kasi sila kumuha ng kasambahay dahil ayaw nilang dumepende sa iba. Mas gusto rin kasi ni Amir na siya ang nag-aalaga at nag-aasikaso sa asawa niya, lalo na sa pagkain nito. Ganoon din naman si Camila sa kanya, lalo pa kapag halos wala na siyang pahinga dahil sa trabaho. 7 buwan lang buntis si Camila, kung kaya matinding pag-iingat at pag-aalaga ang ginagawa ni Amir sa kanya. Katulad na lang ngayon, patayo pa lamang si Camila mula sa pagkakaupo niya sa sofa sa sala para kumuha ng tubig sa kusina nang bigla siyang nilapitan ni Amir para pigilan. Maupo ka lang dyan. Sabihin mo lang sa akin kung anong kailangan mo. Ako na ang kukuha o gagawa. Wika ni Amir sa malambing na tinig. Nauuhaw ako. Tanging tugon ni Camila. Ayaw na niyang makipagtalo pa kay Amir.
Kahit na minsan ay naiinis na rin siya sa inaasal nito. Pakiramdam niya kasi ay wala na siyang silbi at pabigat siya sa asawa dahil hindi na nga siya nakakatulong sa gawaing bahay. At hindi na nga niya ito naaasikaso kapag umuuwi ito minsan na pagod galing sa isang meeting dahil ayaw siya nitong pakilusin at inaasikaso pa siya nito. Pero alam din naman niyang inaalala lang nito ang magiging anak nila kaya naman hinahayaan na lamang niya ito. Pasasaan ba't manganganak din siya at makakabalik na ulit siya sa pag-aasikaso rito at sa trabahong iniwan niya. Ito na ang tubig mo. Daan-daan lang sa pag-inom Malambing na saad ni Amir pagkaabot niya ng isang baso ng tubig kay Camila na agad naman nitong tinanggap at ininom. Agad din namang kinuha ni Amir mula kay Camila ang baso nang matapos na itong uminom ng tubig. Kung may kailangan ka pa, magsabi ka lang. Sa kusina lang ako. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Saad pa ni Amir bago siya nagpaalam kay Camila na sinamahan pa niya ng paghalik sa noon nito. Pagkatapos ay agad na rin siyang pumuntang kusina para balikan ang hinihiwa niya para sa lulutuin niyang sinigang na baboy. Laging ganoon ang senaryo sa pagitan ni Amir at Camila. Hanggang sa sumapit ang araw ng panganganak ni Camila kung saan ay kinailangan pang sumama ni Amir maging sa delivery room. Dahil panay ang reklamo at daing ni Camila sa biyahe pa lang papuntang ospital at hindi siya mapakali na wala siya sa tabi ng asawa. Amir Castro! Kasalanan mo to! Kung hindi mo ako binuntes, hindi ako makakaranas mga anak! Sigaw ni Camila sa gitna ng kanyang paglilabor. Kasalukuyang nakahiga si Camila at abala sa paglilabor. Habang nasa gilid naman ng kanyang hinihigaan, si Amir na kanina pa hindi mapakali. Sorry na, hindi lang naman ako may kasalanan kaya ka nabuntis Sabi nga nila, it takes two to tango. Magkatulong kaya tayong gumawa kay baby. Depensa ni Amir na ikinaigting ng panga ni Camila dahil nagawa pa siya nitong sisihin gayong siya itong hirap na hirap ngayon sa panganganak. Halos maligo na nga siya sa pawis at halos tawagin niya na rin ang lahat ng santo para lang mapadali ang paglabas ng kanyang sanggol na tila nahihiya pang lumabas dahil maging ang ulo nito ay hindi pa sumisilip. Tumulong ka na lang din sa paggawa. Bakit hindi mo pa isagad? Tulungan mo na rin ako sa panganganak. Mariing tura ni Camila bago siya muling umiri ng malakas. Ha? Paano? Ako ang iiri ganun? Inosenteng tanong ni Amir na hindi na malaman ang gagawin para matulungan ng kanyang asawa o kahit mabawasan man lang ang sakit na iniinda nito. Akin ang braso mo! Pasigaw na tugon ni Camila. Agad namang nagsalubong ang kilay ni Amir sa kanyang narinig. Bakit? Anong gagawin mo? Basta, akin na sabi! Galit na sigaw ni Camila kung kaya agad nang inilapit ni Amir kay Camila ang kaliwang braso niya bago pa siya nito hilahin para ito na mismo ang kumuha ng braso niya. Pagkakita pa lang ni Camila sa braso ni Amir ay walang pagdadalawang isip na hinawakan niya ito gamit ang dalawa niyang kamay saka walang sabi-sabi niya itong kinagat. Dahilan para mapasigaw si Amir. Ah! Sigaw ni Amir na sinabayan din ni Camila ng kanyang pag-iri ng malakas. Ayan! Nakikita ko ng ulo ng bata. Konting push pa! Wika ng doktor na nagpapaanak kay Camila. Dahil sa sinabi ng doktor ay muling kinagat ni Camila ang braso ni Amir. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas pa iyon. Dahilan para muling sumigaw si Amir kasabay ng pag-iri ni Camila. Dok, matagal pa ba? Tanong ni Amir sa doktor nang mapansin niyang tila walang katapusan ang paglilabor ni Camila. Hihiwalay na yung balat ko Dagdag pa niya dahil para nang matatanggal ang balat niya sa lakas ng pagkagat ni Camila rito. Push pa! Pag-uulit na naman ng doktor sa halip na sagutin ang tanong ni Amir, kaya muli pang kinagat ni Camila si Amir. Ah! Waling sigaw ni Amir na sinundan ng iyak ng isang sanggol. Napabuga na lamang ng hangin si Amir matapos marinig ang iyak ng sanggol na tila naging musika sa kanyang pandinig. Sa wakas, tila nang hihinang sambit ni Amir na akala mo ay siya ang nanganak. Talagang wakas na dahil hindi ka na makakaulit. Hindi na tayo magdadagdag ng anak maliban na lang kung ikaw magbubuntis.
Saad ni Camila na kahit nanghihina at pagod na pagod habang naliligo sa sariling niyang pawis ay hindi pa rin nawala ang katarayan. Mahal naman. Maktol ni Amir na bigla na lamang humaba ang uso. Huwag mo akong mamahal-mahal! Mahal na ang gatas at diaper! Pagtataray ni Camila na ikinabagsak ng balikat ni Amir. Kaya ko namang ibigay lahat ng pangangailangan ni baby. Nakasimangot na katwiran ni Amir na gustong magkaroon ng isa pang anak para may kalaro ang panganay nila. Lahat? Nakataas ang kilay na tanong ni Camila. Oo. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Amir. Pati bahay bata? Seryosong tanong ni Camila na akala mo naman ay talagang kayang maibigay ni Amir ang bagay na iyon. May bahay naman na tayo ah. Inosenteng sagot ni Amir na salubong na ang mga kilay dahil alam niya sa sarili niyang may bahay na sila. Pero tinatanong pa rin siya ni Camila tungkol sa kakayanan niyang bigyan ng bahay ang anak nila. Napahampas na lamang ng kanyang noo si Camila sa kanyang narinig. Bago niya walang emosyong, hinarap si Amir. Search mo sa internet ang bahay bata. Tapos kapag kaya mo nang ibigay yun, saka tayo mag-usap tungkol sa pagkakaroon ng second baby. Ngayon, asikasuhin mo muna ang mga gamit ni Baby Amira. Pagtatapos ni Camila ng kanilang usapan, kaya naman tahimik na lamang na lumabas ng silid si Amir para gawin ang pinag-uutos niya. At doon lamang nagkaroon ng pagkakataon ang doktor na ilapit at ipakita kay Camila ang baby niya. Dahil hindi nito magawang sumingit kanina sa sagutan ng mag-asawa. Baka kasi maipit pa siya sa sagutan ng dalawa. Hello, Baby Amira. Pinahirapan mo si Mami mga anak. Pero ayos lang. Ang importante ligtas tayo pareho. Pagkausap ni Camila sa kanyang sanggol sa malambing na boses. Malayo sa boses niya kung paano niya kausapin si Amir kanina. Pagpasensyahan mo na si Mami kung nasungitan ko ang pogi mong daddy. Sumama-sama pa kasi sa pagli-labor eh. Akala mo naman siya ang manganganak. Dagdag pa ni Camila na akala mo naman ay maiintindihan siya ng kanyang kausap. Ngunit humingi rin naman siya ng paumanhin kay Amir nang magkausap silang muli. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad dito, lalo pat nag-iwan ng marka ang ginawa niyang pagkagat dito. Ngunit katulad ng palagi nitong ginagawa, ay inintindi siya nito at hindi na nito ginawa pang big deal ang nangyari. Dahil ang mahalaga sa kanya ay kahit papaano ay may nagawa siya para sa asawa para tulungan ito sa panganganak. Hindi man siya literal na tumulong sa panganganak, pero malaking bagay na sa kanya na naroon siya sa tabi ng asawa ng mga anak ito. At tinitiyak niyang palagi siyang nasa tabi nito sa mga panahong kailangan nito ng masasandalan, karamay o ng masisigawan at makakagat. Dahil ipinangako niya sa harap ng altar, nasasamahan niya ito sa hirap man o sa ginawa. At tutuparin niya ang pangakong iyon hanggang sa huling araw niya sa mundo. Dahil ito ang kaligayahan niya. Ito ang mundo niya at ang anak nilang si Amira, na palalakihin nilang mag-asawa ng puno ng pagmamahal. Ipaparanas din nila sa anak nila ang mga bagay na hindi nila naranasan noong mga bata pa sila. Hindi man sila parehong pinalad na ipinanganak sa mayamang pamilya, ngunit ipinapangako nilang hindi mararanasan ng anak nila ang hirap ng buhay. Lalaki ito na may maginhawang buhay, ngunit may puso para sa mga mahihirap lalo na sa mga nasa laylayan. Iyan ang titiyakin ni na Camila at Amir dahil tututukan nila ang pagpapalaki kay Amira at bilang mga magulang ay kapakanan nito ang lagi nilang uunahin bago ang mga sarili nila. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa mga kwento ng Siren Radio. Pero bago tayo umalis, shoutout muna kay Lucy Mi Bultron from Masbate, Lea Mitra from Montalban, Rizal, Realin Cahatol from Malanday, San Mateo, Rizal, Rose De Jessica from Jordan, Elma Arbizo from Kuwait, Brain Vasco from UAE, Abu Dhabi. Hello din kay Naida Cozain from Iligan City, Delesha Ganya from Guimaras, Capillo Vilma from San Pedro, Laguna. At syempre hindi rin magpapahuli, Riza May Ubaldo from Hong Kong. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.